Ayan, yun na. Okay, good morning everyone. Good morning po, sir. Okay, okay, so how are you? Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay, Okay lang po. okay, so kahapon hindi tayo nakapag-math kasi biglang lumindol pero I I would like to recognize you for being resilient. Alam niyo yung ginagawa niyo kahapon during the earthquake. Okay, napakagaling, napakahusay. You did well the drop cover and fold. And you quietly move out from our classroom at alam niyo kung saan kayo pupunta sa evacuation area natin. Okay, so congratulations kids. So ngayon, ituloy na natin ang ating lesson sa makabansa. Okay, paki-off po ang ating mga microphones para magkaintindihan tayo at magkarinigan tayo. Okay, so ngayon ay pag-aaralan natin ang mga bagong kaalaman tungkol sa mga lumang lugar sa lungsod ng Baguio. Okay? So, ang layunin natin ngayong araw na 'to ay natatalakay ang mga bagong kaalaman tungkol sa mga lumang lugar.
Okay, pero bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Paano nauugnay ang mga makasaysayang lugar na ating napag-aralan sa mga mahahalagang pangyayaring naganap dito sa noong unang panahon? Ano kaya? Paano daw nauugnay or ano yung connection ng mga makasaysayang lugar sa mga mahalagang pangyayari na naganap dito noong unang panahon? Yes, Benj. Oh, ano na kaya yung connection niya? Okay, so etong mga makasaysayang lugar ay nauugnay sa mga mahalagang pangyayari noong unang panahon dahil dito naganap ang mga pangyayaring bumubog sa kasaysayan ng ating lungsod mula nung panahon ng mga Kastila, Amerikano at Hapones hanggang sa makalaya tayo sa mga mananakop. At dito din na umusbong ang ating kultura at pamumuhay ng mga tao. So ang mga lugar na ito ay nagsisilbing alaala ng mga nagawa at sakripisyo ng ating mga ninuno. Okay, so sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga makasaysayang lugar, natututuhan at naaalala natin ang kasaysayan kung ano bang naganap. Okay? Next week, pag-aaralan natin yung kasaysayan ng lungsod ng Baguio. Saan ba nanggaling ang salitang Baguio? Okay? At napapahalagan ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. So yan po ang kaugnayan ng makasaysayang lugar sa mahalagang pangyayaring naganap dito sa ating lungsod. Okay? Okay, so ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang kwento. Okay, pero bago yan, alamin muna natin ang ibig sabihin ng mga salita na maaari nating makita sa ating kwento para mas lalo natin mas maintindihan ang ating binabasang teksto. Okay? So basahin mo nga po, Gladrien, ang unang salita, rehabilitasyon. Rehabilitasyon. Ang pagsasaayos, go. Ang, Ah, pag, ang pagsasaayos o pagpapanumbalik ng isang lugar upang maging maayos at maganda muli. okay, so pag sinabi natin rehabilitasyon, ito yung pagsasaayos or susubukan nilang ipanumbalik ng isang lugar upang maging maayos at magandang muli tulad ng ginagawa nilang rehabilitasyon at pagpapaganda at pagsasaayos sa Burnham Lake. Okay? At ang ikalawang salita ay bench, pakibasa nga po, makasaysayan. Mahalaga sa kasaysayan at may malaking ambag sa isang lugar o bansa. Okay, salamat, Bench. So pag sinabi natin makasaysayan, ito ay mahalaga sa paghubog or paglikha ng ating kasaysayan na may malaking naitulong sa isang lugar o bansa. So yan po ang ibig sabihin ng salitang makasaysayan. Okay, next, ang pasilidad. Liam, pakibasa nga po. Pasilidad, mga gusali, kagamitan o lugar na ginagamit upang makapagbigay ng serbisyo o magsagawa ng iba't ibang gawain. Okay, maraming salamat, Liam. So pag sinabi natin pasilidad, ito yung mga ipinapatayo ng ating pamahalaan ng mga gusali, kagamitan o lugar na ginagamit upang mas mapaganda ang ating pamumuhay, serbisyo at magsagawa pa ng iba pang gawain. So yan po yung mga pasilidad. Okay, so
Ngayong umaga ay babasahin natin ang isang kwentong pinamagatang ang lakbay-aral ng Baitang 3 sa lungsod ng Baguio. Okay, so ulitin natin. Ano po yung title or pamagat ng kwento? Ang lakbay-aral ng Baitang sa 3 sa Baguio City. Okay, so maraming salamat. So ang lakbay-aral ng Baitang 3 sa Baguio City. So yan po ang pamagat. So ano po yung tatandaan natin pag tayo nagbabasa ng isang kwento? Yung mga characters, yung mga tauhan, kung saan nangyayari ang kwento or tagpuan, at ang pagkakasunod at ang ikaapat ay ang leksyong or aral na mapupulot natin sa kwentong ating babasahin. Okay, so babasahin ko po. Makinig para mas mabilis tayo. Isang araw, nagkaroon ng lakbay-aral ang Baitang 3 ng Baguio Central School kasama ang kanilang guro na si Teacher Conrad. Layunin ng kanilang paglalakbay na makilala ang mahahalagang makasaysayang pook sa Baguio City at malaman kung bakit ito dapat pangalagaan. Una nilang pinuntahan ang Burnham Park. Napansin ng mga bata na malinis ang paligid at maraming nagtatanim ng mga bulaklak at puno. Ipinaliwanag ni Teacher Conrado na patuloy na inaayos ang parke upang maging mas ligtas at mas maganda para sa lahat. Sinabi rin niya na tungkulin ng bawat isa ang tamang pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis ang parke. Pagkatapos, nagtungo sila sa The Mansion. Nakita nila ang Presidential Museum na may mga larawan at gamit ng mga naging pangulo ng Pilipinas. Nalaman na mahalagang pangalagaan ang museo upang malaman ng mga kabataan ang kasaysayan ng ating bansa. Dumaan din sila sa Teachers Camp kung saan nila nakita ang bagong track and field oval. Ipinaliwanag ng guro na ginagamit ito ng mga atleta at ng mga taong nais mag-ehersisyo upang manatiling malusog. Sa Camp John Hay, nakita nila ang mga bagong pasilidad para sa iba't ibang sport. Sinabi ni Teacher Conrado na ang mga lugar na tulad nito ay tumutulong sa paglinang ng kakayahan ng mga atleta at nakatutulong din sa turismo ng Baguio. Bumisita rin sila sa Baguio Cathedral, tahimik na nagdasal ang mga bata at humanga sa ganda ng simbahan. Ipinaliwanag ng kanilang guro na patuloy itong inaayos upang mapanatili ang kasaysayan at pananampalataya ng mga tao. Pagkatapos, nagtungo sila sa Baguio City Hall. Nakita nila ang mga mamamayang kumukuha ng iba't ibang serbisyo. Sinabi ni Teacher Conrado na ang City Hall ay mahalaga dahil dito nagtratrabaho ang mga taong naglilingkod sa lungsod. Bago umuwi, huminto sila sa Lion's Head Monument. Maraming turista ang nagpapakuha ng larawan, ngunit napansin din nila na maayos ang daloy ng trapiko at malinis ang paligid. Ipinaliwanag ng kanilang guro na mahalagang alagaan ang mga makasaysayang puo upang patuloy itong mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Pag-uwi ng mga bata, napag-usapan nila na ang pagmamahal sa sariling lungsod ay naipapakita sa pamamagitan ng paggalang, pangangalaga, at pagiging responsableng mamamayan. So yan po yung kwento. So alamin nga muna natin kung ano-ano nga ba yung mahalagang detalye sa kwento. Sino ang mga tauhan sa kwento? Zian. Teacher Conrado, Si Teacher Conrado. Ano pa? mga bata. Okay, yung mga bata? Okay. So yun yung mga
tauhan sa ating binasang kwento. Next, saan kaya ang tagpuan or saan nangyari ang kwento? Bench? Saan kaya yung tagpuan or saan nangyari yung kwento? Meron tayong 7 na nabanggit na tagpuan or kung saan naganap ang isang kwento. Meron silang 7 pinuntahan. Ano-ano kaya yung mga yon? The mansion. Okay, so meron tayong The Mansion House. Ano pa? City Hall. Okay, sa Lion's Head. Saan pa? Burnham Park, Teachers Camp, Sa Teachers Camp, Burnham Park. Burnham Baguio Park, Cathedral, Baguio Cathedral, Baguio Cathedral. Baguio City Hall, Baguio at City Hall. Teachers Camp. So yun yung mga tagpuan or doon nangyari yung mga kwento, yung ating kwento. So may 7 silang pinuntahan. So ano kaya yung ano yung aral na makukuha natin sa kwento or lesson? Zian. Ano yung aral kaya na mapupulot natin matapos nating basahin ang kwento? O ano daw ang dapat nating gawin para sa mga ito, sa Burnham Park, The Mansion, Teachers Camp, Camp Changi, Baguio Cathedral, Baguio City Hall, at Lion's Head? Anong yes? palaging maglinis, Okay, palaging linisin. Ano pa? Denzel. Palaging pa-clean. Okay, very good. Si Denzel. Okay. Yes po. So, ang aral na makukuha natin dito ay ang pangangalaga sa mga makasaysayang pook ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating lungsod at sa ating bansa. So, ipagmalaki ang ating kasaysayan at kultura. So, ang ibig sabihin natin, alagaan natin ito. Tama yung sinabi ninyo, linisin, okay? Alagaan at ipagmalaki. Okay? Para kapag ipinagmalaki natin to at ikuwento sa ating mga kaibigan sa susunod na henerasyon, yun din ang kanilang gagawin, pangangalagaan at mamahalin. Okay? So, sagutan nga natin itong mga tanong na to. So, bakit patuloy na inaayos at pinapaganda ang mga makasaysayang pook sa Baguio City? Ulitin ko, bakit patuloy na inaayos at pinapaganda ang mga... Okay, so, ang tamang sagot dyan ay letter B. Basahin nga natin kung ano yung nasa letter B. Upang malinis at mapakinabangan mamamayan at Okay, so maraming salamat. Okay, very good. So, patuloy na inaayos at pinapaganda ang makasaysayang pook dito sa lungsod ng Baguio para maging mas ligtas, mas malinis, at mas mapakinabangan ng mga mamamayan ng lungsod at yung mga pumapasyal dito sa ating lugar. Number 2, kung bumisita ka sa Burnham Park at nakakita ka ng basurang nakakalat, ano ang pinakamainam mong gawin? Ano daw ang gagawin mo? A, iwanan ito dahil may tagalinis naman. Okay, letter C. Ano po yung letter C? Basahin nga po. Ulitin o itapon ito sa tamang basurahan at ikalatin at iwan ng gawin. Tamang gawin dito. Okay, maraming salamat. So, pulutin at itapon ito sa tamang basurahan at hikayatin ang iba na gawin din ito. Okay, number 3, bakit mahalagang mapanatili ang Presidential Museum sa The Mansion House? A, upang magkaroon ng mas maraming turista lamang.
B. Upang malaman ng mga tao ang makasaysayan at mga naging pangulo ng Pilipinas. C. Upang makapaglaro ang mga bata, or letter D. Upang makabili B. ng pagkain na. Okay, letter B. B. Upang malaman ng mga tao ang makasaysayan at wait lang. Okay, so Sir, sorry po, madilim po ako. sige lang. Okay, upang malaman ng mga tao ang kasaysayan at ang mga naging pangulo ng Pilipinas. Tanda natin, the mansion, ito ay tirahan ng pangulo ng Pilipinas. Sophie, number 4, ano ang ipinapakita ng pagpapatuloy ng pagsasaayos sa Baguio Cathedral, Teachers Camp at iba pang makasaysayan po? Ano daw ang ipinapakita ng pagpapatuloy ng pagsasaayos sa Baguio Cathedral, Teachers Camp at pang makasaysayan? Okay, letter B. Pinapahalagahan o binibigyan natin ng halaga at pinapangalagaan ng mga tao ang ating kasaysayan at ang ating kultura para hindi ito mawala. Okay? Number 5, anong pinakamahalagang aral na matututunan or matututuhan ng mga bata sa kanilang lakbay-aral or field trip? A. Ang mga makasaysayang pook ay para lamang sa mga turista. B. Ang pagbisita sa mga makasaysayang pook ay sapat na upang maipakita ang pagmamahal sa bayan. C. Ang pagmamahal sa lungsod at bansa ay nagpapakita ng pangangalaga, paggalang at pagiging responsableng mamamayan. Or letter D, mas mahalaga ang pagkuha ng larawan kaysa pag-aaral ng kasaysayan. B. Letter Ha? B. Letter C. Ang tamang sagot dyan ay letter C. Pagmamahal sa lungsod at bansa ay nagpapakita ng pangangalaga, paggalang at pagiging responsable. Pag sinabi natin responsable is paggawa ng tama. Okay? So, ano kaya yung base sa kwento, ano kaya yung magiging aralin natin ngayon? Patungkol saan kaya? Zian. Tungkol saan kaya ang ating magiging aralin or lesson ngayong araw na to base sa binasa natin yung text. Patungkol Papahalaga sa sa makakasaysayang lugar. okay, ito ay ang pagpapahalaga or ito ay patungkol or may kinalaman sa mga makasaysayang lugar. So, ang mga makasaysayang po sa Baguio City ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang kasaysayan, kultura at pag-unlad ng lungsod. So, ang mga lugar na ito ay pinapangalagaan upang patuloy na mapakinabangan at magamit ng mga mamamayan at mga turistang bumibisita sa pamamagitan ng mga rehabilitasyon o pagsasaayos ng mga sirang mga estruktura o parke, pagsasayos at pagpapaganda, nagiging mas ligtas, mas maayos at mas kapaki-pakinabang ang mga makasaysayang pook para sa ating lahat. Okay? So, ang una dyan ay ang Burnham Park. Basahin nga po, Dren. Isinasa ilalim sa malawakang rehabilitasyon ang Burnham Park. Layunin nitong pagandahin at palangaan ang parke upang maging mas ligtas, mas malinis at mas kaaya para sa mga residente at turista. Okay, maraming salamat. So, ang Burnham Park
ay isa sa mga tanyag or kilalang parke dito sa ating lugar kung saan maaaring mamasyal, maglaro, magbisikleta at magbangka. Okay? So yan yung mga ginagawa natin. Kasalukuyan itong, wait lang. Kasalukuyan itong inaayos at pinapaganda upang maging mas malinis, ligtas, at kaaya-aya. Ang pasyalan pag sinabi natin kaaya-aya ay magandang tignan. Okay? Dito rin itinaraos ang mga programa at pagdiriwang na nagpapakita ng kultura ng Cordillera. So, itinuturo rin sa mga tao ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura at pag-aalaga sa mga halaman at puno dahil ang mga halamang ito ay nakakatulong sa ating ecosystem or sa ating kapaligiran. Okay? Ito ay nagpapakita ng kulturang Cordillera sapagkat dyan natin makikita tuwing flower festival, Slovial Parade, pinapalamutian nila ang mga bangka na gawa sa mga bulaklak at saka pumaparada gamit ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga Cordillera. Okay, number 2, ang The Mansion. Pakibasa nga po, Dwayne. Bukas na sa publiko ko ang Presidential Museum. Maaaring makita ng mga bisita ang mga makasaysayang kagamitan, laruan, at Larawan. alala ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Okay, maraming salamat, Dwayne. So, Kian, pakituloy, maaaring makapasok. Amigdas sa bar. Kian, pakibasa, maaaring makapasok ang mga turista. Maaring makapasok ang mga turista sa loob ng museo. Mas maorganisado ang pagbisita ng mga turista. May itinadang schedule ng pagbisita at maaaring makapaserba ng guided tour. Okay, maraming salamat, Kian. So, ang The Mansion House ito ay ang opisyal na tahanan. Okay, dyan dumidiretso ang ating Pangulo ng Pilipinas or President kapag siya ay bumibisita dito sa lungsod ng Baguio. So, mayroon itong Presidential Museum na bukas sa publiko or bukas sa gustong pumasyal at makita ang iba't ibang naging presidente ng Pilipinas. Okay, sa museo makikita ang mga larawan, gamit at iba pang mahalagang alaala ng mga naging presidente ng Pilipinas. Okay, dahil may mga schedule at guided tour, mas maayos at organisado ang pagbisita ng mga turista. So yung mga guided tour, sila yung mga nagsasabi kung saan niya ginamit ang isang bagay, saan ginamit ng isang presidente yung kanyang damit, or yung kanyang mga gamit. Okay? Sila yung nagsasalita dyan, yung mga guided tour. Okay, next. Ang Teachers Council. May bagong rehabilitated track and field oval. Ito ay mas moderno at maaaring gamitin ng mga atleta at ng publiko para sa pag-ehersisyo or exercise at iba pang aktibidad. Okay, so mas madali ang pagpasok sa lugar. So, ang Teachers Camp, ito ay ipinatayo noong panahon ng mga Amerikano. Dahil dito sa Teachers Camp, kung babalikan natin yung ating aralin nung nakaraan, dito tinitrain ang mga Pilipino at Amerikanong guro. Okay? Ginagamit din ang Teachers Camp para sa mga seminars at trainings ng mga
empleyado ng sangay ng edukasyon or ng DepEd. Okay? So, ang Teachers Camp ay isa sa makasaysayang lugar na ginagamit para sa mga seminar, pagsasanay at iba't ibang gawain ng mga guro at kawani ng pamahalaan. May bago na itong track and field oval na maaaring gamitin ng mga atleta at ng pampubliko para sa pag-ehersisyo. So mas madali na rin yung pagpasok sa lugar dahil sa mga isinasagawang pagpapaganda at pagsasaayos sa Teachers Camp. Okay? Next, ang Camp John Hay. Sino pa ba ang hindi ko matatawag? Si Bernard. Bernard, pakibasa nga po. Bernard, paki-on ang microphone. Itinayo sa kapyon. Okay? Ang isang ay out sa pagkaro. Pagkaras ba ko had iba pang sports pang Okay, maraming salamat. So, ang Camp John Hay ay itinayo ay ginawa para pahingahan ng mga ah, militar or ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng Amerikano dahil itinalaga ang Baguio City na summer capital of the Philippines, kaya tuwing tag-init or summer sa tuwing Marso ay pupunta ang mga sundalong ito para magpahinga dito sa lungsod ng Baguio dahil malamig ang ating kapaligiran or ang ating temperatura dito sa lungsod ng Baguio. So, okay, at ngayon, ang Camp John Hay ay isang sikat na pasyalan at lugar ng pagsasanay ng mga atleta. So, ginagawa rito ang isang high altitude sport tourism hub na magkaroon ng iba't ibang pasilidad para sa basketball, volleyball, futsal, handball, at iba pang sport. Mas maraming attraction ang idinagdag upang mas maraming tao ang makapasyal at makapag-ibang tulad ng mga hotels na pwedeng nating puntahan, ang Baguio Country Club, dyan po siya nakatayo sa Camp John Hay. So kapag gusto niya makapag-rest, pwede po tayo mamasyal sa Camp John Hay. Dahil marami silang mga facilities or pasilidad at na idinagdag para magamit ng mga mamamayan at turista na pupunta sa Camp John Hay. Next, ang Baguio Cathedral. Ito ang Baguio Cathedral ay ginawang kanlungan ng mga mamamayan noong World War II. Okay? Para safe ang mga taga-Baguio noon, ginamit nila yung basement bilang taguan. Okay? Noong panahon ng digmaan. Okay? So, isinasagawa ang mga restoration at renovation project upang mapanatili ang ganda at tibay bilang isa sa mga pinakamahalagang makasaysayan at relihiyosong gusali sa lungsod. Okay? Ito ay ang cathedral ay isang mahalagang simbahan at isa sa pinakatanyag na makasaysayang gusali sa lungsod. Patuloy itong inaayos at pinapanatili upang mapanatili itong matibay at maganda. So sa ganitong paraan, magagamit pa rin ito ng mga tao bilang lugar ng pagsamba at magiging bahagi na rin ito ng kasaysayan ng lungsod ng Baguio. Okay, ang ika-6 ay ang Baguio City Hall. Mas maayos na serbisyo sa mga mamamayan,
bumalik ang Baguio City Hall sa regular na 5 araw na work week, Lunes hanggang Biyernes. Okay, nung nagmahal ang gasolina, sila ay 4 days work, okay, schedule. Ang Biyernes ay kanilang pahinga. Pero ngayon, sila ay bumalik na sa regular na trabaho sa 5 araw na work week. Okay? So, ang Baguio City Hall ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan dito sa ating lungsod dahil dito natin makikita. Sino yung makikita natin na nagtatrabaho sa Baguio City Hall? Mayor. Okay, meron tayong mayor na pa. Congressman. Congressman, ilang congressman Congressman. meron tayo? Councilor. Okay, councilors. Ilang councilors meron tayo? 12. Okay, Yung dalawa. or 12. Okay, so ang Baguio City Hall ay kumukuha ng iba't ibang serbisyo. Dito kumukuha ng iba't ibang serbisyo ang mga taga Baguio tulad ng mga permit at iba pang dokumento. Bumalik na patuloy din sa pagkukumpuni ang mga opisina para maging mas maayos at efficient ang pagbibigay ng serbisyo. Okay, so yan po ang Baguio City Hall. Ang ikahuli naman ay ang Lion's Head Monument na ginawa sa tabi ng bundok. Okay, so ito ay pinapangalagaan ng Lion's Head Club upang mapanatili ang magandang kondisyon at tradisyonal nitong kulay para sa susunod na henerasyon. So yun yung 7 makasaysayang lugar sa ating lungsod or yung mga kaalaman patungkol sa makasaysayang pook or lugar dito sa ating lungsod. Okay, so magbigay nga po ng kaalaman na iyong natutunan ngayon. Dwayne, ano yung mga bagong kaalaman patungkol sa makasaysayang pook na iyong napag-aralan? O ano ang ganap ngayon sa Burnham Park? Ito ay Maganda. maganda. At ano yung ginagawa nila ngayon sa Burnham Park? I don't know. So, ano? Renovate ang lake. Okay, nire-renovate or inaayos. Okay, so or sa the mansion house, ito ay ano naman ang the mansion house? Sino ang naninirahan doon? Ang presidente. Okay, ang Presidente. presidente ng Pilipinas, kaya meron tayong tinatawag na Presidential Museum. Okay, kung saan dyan natin makikita yung mga gamit at yung mga larawan ng mga presidente ng Pilipinas. Okay, ang Teachers Camp at Camp John Hay, ito ay meron silang mga equipment para sa mga atleta. At sa Camp John Hay, meron mga establishments na ipinatayo para mas maganda ang kanilang serbisyo na ibibigay sa atin. O ang Baguio Cathedral naman. Ano naman ang Baguio Cathedral? Simbahan. Okay, simbahan. Dito pinapaayos nila ito para tuloy-tuloy ang ating pagsisimba at mas mapaganda ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Okay, ang Baguio City Hall naman, ano yung ganap sa Baguio City Hall? Mga mayor. Okay, dito natin makikita or humihingi ng tulong tulad ng kumukuha ng permit at dokumento at kung kailangan natin ng tulong, maaari natin puntahan ang ating mayor, mga congressman, vice mayor at councilors. At ang Lion's Head naman, anong Lion's Head? Papunta sa Baguio. Ito yung palatandaan or landmark na ikaw ay malapit na sa Baguio. At dito rin nagpapakuha ng larawan ang mga turista. Okay, bakit kailangan may mabago sa mga makasaysayang lugar? Bakit daw? O bakit daw natin kailangang ayusin
ang mga makasaysayang lugar? Kian. Kung bakit daw natin kailangang alagaan, ayusin itong mga lugar na ito. Para hindi magulo ang paligid. Okay, para Para hindi mas magulo ang ating ligtas. paligid, Maganda. mas ligtas, mas maganda, okay? So pag ni-rehabilitate natin at tamang pangangalaga, mas marami pang tao ang maraming maaaring matuto tungkol sa kasaysayan at patuloy na magamit ng kasalukuyan at susunod pang henerasyon. Yung susunod na henerasyon, maaaring yan yung magiging anak nyo in the future. Okay? Kaya kailangan natin babago, alagaan ang mga makasaysayang lugar. Okay? So, Sir, nasa classroom po kayo? opo, andito po ako sa classroom. Okay, so, pumunta po sa Wayground at i-enter ang code na to. Gamitin po ang inyong tunay na pangalan. Okay, pag natapos niyo po itong activity, pwede na po kayong mag-leave sa ating Computer po ako. Opo. Okay, bago ko simulan, ano po yung napag-aralan natin ngayong umagang to? Bago ko i-start tong quizzes or yung inyong gawain? Bench, ano yung napag-aralan natin ngayon, Bench? Lugar. Okay, patungkol saan? Yung ating napag-aralan sa Wait makabansa. lang po, hindi po ako naka-join. Opo. Pagmahal sa Okay. lugar Okay. natin. Yung mga makasaysayang lugar at kung yung mga bagong updates or bagong kaalaman na makukuha natin dito at yung tamang pag-aalaga sa mga ito. Maraming salamat, Bench. Okay, so tandaan po natin yan. Okay, pag natapos na po kayo sa activity, you can leave the bago po tayo muna, saglit. Bago tayo bago kayo buksan nga po ninyo ang inyong mga camera para sa inyong attendance ngayong umaga. Okay? Kukuhanan po ng picture. Teacher, hindi ko makita yung camera ko po. Doon sa taas, anak. O sa baba, pag sa phone. Okay? Wait lang. Pag muna magsara ng camera. O si Denzel, nasa bundok. Siya ay isang taong bundok. Yung background ni Denzel nasa bundok. Okay, so start ko na po. Opo, kapag natapos na po, you can leave our meeting or MS Teams. Opo. Okay, Opo. start natin. Teacher, wala pa akong Wayground. Puntahan dyan sa barangay. Sige,
Sir, nasa tablet po yung playground ko. Ano? I'm very sorry. Dapat sa idol ka nagpamakain. Tapos na. Tapos na ito. Ayaw po maka-join ako. Ay, di pa ka-join. Practice ko ng mamaya. Ay po, sorry. Yung mga microphones nila. Punta. Tama nga pala kami ng isang napakagandang paso ng aming kalaban sa ilalim. Kaya ayun, po ako maka-join. Ay, di pa ka-join. hindi ko kilala yan. Sino yan? Oy, pre mo. Ang daming matutulungan. Sabi ko, hindi ko ata matutulungan. Denzel, off yung microphone mo dyan, anak. Teacher, tapos na po. Pagtapos na, pwede na pong mag-up or pwede na pong you prepare for your next class kay Ma'am Steph. Ma'am, yung 10:30 na, Ma'am. 10:30. O mamundok ka muna, Denzel. Background niya kasi bundok. Bundok yung background mo yung Bye, Denzel. teacher. Bye. Kasi Bye, teacher. kumain na tayo para one. Bye. Tapos,
Sir, tapos na po ako. Our side sa skills and prepare for your next class. Sir, magkatapos mo mag-leave na po. Pwede na kayo Ano po, sir? Naglalag po kasi kayo eh. pwede na po mag-leave. Pwede na ako mag-leave. Sige na, kumain na kayo or mag-snack muna kayo bago kayo pumasok ng class. Tapos na. Tapos na. Nakamit na lang. Pagtapos na, you can leave. Pwede na kayo kumain at maghanda para sa class. Sir, di po ako maka-join. Isisend ko yung link, anak, ng practice sa FB page natin. Bye-bye po, teacher. Bye, teacher. Bye po, teacher. Kumain kayo, mag-snack na kayo. Bye. Prepare Bye-bye. kayo sa class ni Master. Sir, ayaw po. Ayaw po maka-join. Oo, hindi na, pwede na. Pag natapos na. Bye-bye, teacher. Bye. Bye-bye po, sir. Bye. Bye-bye po, sir.
Bye-bye po. Bye-bye. Sige na. You can leave. Paalam. Sige na. Pag natapos na, you can leave and prepare for your next class. Tapos na po, sir. Tapos na po, sir. Talia, tapos na? Bye-bye po, teacher. Bye. Sige na. Alright. Ginagawa mo. Hindi na. Papalun kita.